Sa videong nakikita ninyo ay may makikita tayong mga ulo ng baboy. Ulo ng baboy na nakabalandra sa harap mismo ng isang moske. Tapat mismo ng mga nagdarasal na mga Muslim sa bansa na pag-uusapan natin maya-maya. Pero bago yon ay alam na nating lahat ang relihiyong Islam. Marami niyan dito sa Pinas. Ang Islam din ang isa, kung hindi ang pinakarespetadong relihiyon, hindi lang dito sa Pinas kundi pati rin sa buong mundo. Ang mga taong kabilang dito ay kilala ring mga disiplinado sa kung anuman ang kanilang pinaniniwalaan. Pumapangalawa rin ng Islam sa buong mundo kung pag-uusapan ng dami ng mga taong kasalukuyang pinapraktis ito. Pero alam mo ba na ngayong 20th century ay kahit ito ang the fastest growing religion sa buong mundo ay may ilang mga bansa ang tila unti-unti na silang binubura sa mapa. At parami na rin ng parami ang mga Muslim na nakakaranas ng diskriminasyon. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Simulan natin ang lahat sa ating best friend sa China Body, bansa kung saan ang mga tao ay wala halos karapatang mamili sa kung anong relihiyon ang kanilang papasukan. Kung kontra ito sa Chinese Communist Party o CCP ay hindi ito pupwede at otomatikong mababan ito sa kanilang bansa. You see, as early as 2017 ay unti-unti na nilang sinisira ang iba't ibang mga moske na matagal na doon na nakatayo. Ang iba ay tuluyang dinekomisyon, ang iba naman ay nakaranas ng modernization o gawing kung anong pabrika o bakanteng lote. Ang iba naman na nakalusot meaning moske pa rin naman pero sa pilitang minodernize ito. Tinatanggal nila yung kung tawagin ay minaret at pinapalitan ng traditional Chinese architecture tulad na lamang nito. At heto pa ang isa. Hindi lang yan buddy, dahil hindi lang ang mga moske, kundi pati na rin ang mismong itinuturo sa loob ng mga moske ay unti-unti nang iniiba doon sa China. Kasi imbes na si Allah ang kanilang pinupuri ay yung mga imam na siyang prayer leader na kung tawagin ay puwersahang nire-require na gumawa ng speech. Intro muna buddy bago ang mismong dasal at doon sa speech ay dapat nilang sabihin na ang China ang nag-iisang bansa na source ng kapangyarihan sa mundo. Hindi si Allah at tanging ang China lamang. You see, hindi pa naman sa ngayon masasabi nating 100% na banned ang Islam sa China, kundi let's say restricted lang. And as the years come by ay pahigpit na ng pahigpit ang mga restrictions na binibigay sa mga ito ng China. When Xi Jinping himself says that if you have to be Muslim, you have to be Muslim in a Chinese way, this is a very clear indication of the fact that we tell you how to be Muslim. You are Muslim, but we will tell you what being Muslim is like. Sa totoo niyan ay may mga ilang lugar na doon na ipinagbabawal na ang pagsusuot ng hijab, pagpapahaba ng balbas o kung anumang attire na kumukonekta sa Islam. So here it is in black and white, and notice telling people living in this village that certain religious practices are banned. At this point here at number 10 says that the wearing of long beards for young men is not to be allowed. Ang mga Muslim na nakatira doon ay madalas na rin na nakakaranas ng diskriminasyon base sa pinakabagong pag-aaral. Ika nga dumadami ang mga taong kung tawagin ay Islamophobic. Ilan din sa mga makabagong ipinagbawal ay ang pagfa-fasting tuwing Ramadan. At sa mga natitirang moske doon buddy ay pag pinasok mo ito ay tila may instructions sa kung ano lang ang pupwede mong gawin bilang Muslim at marami pang iba. Ngayon,
Kung ikaw ay lalabag sa ilang mga patakarang ito ay dadalhin ka ng mga pulis ng China sa kung tawagin ay concentration camp kung saan isasalang ka sa unang-una ay pwersahang pagtatrabaho o forced labor ng walang sahod. Kaliwat ka ng torture at re-education. Pwersahan nilang tatanggalin ang iyong paniniwala sa Islam para umayon ito sa gusto ng CCP at marami pang iba na too sensitive para sabihin ko pa dito sa video. In recent years, all these concentration camps have sprouted, the re-education camps have sprouted. There is talk of how body parts like kidneys are being taken away from Uyghurs and sold in the open market. It's called the world's red market. The Chinese expectedly are leaders at it. So what Xi Jinping has said only underlines what China has been doing all this while. You will be prosecuted dahil lang sa iyong paniniwala. Ngayon, tulad ng nabanggit ko kanina, ay yung mga hindi pa na-demolish na mosque ay kung hindi nire-renovate with a touch of Chinese ay nire-repurpose na lamang ito. Pero hear this out of hundreds and hundreds na po pwede sanang maging bagong purpose ng mga mosque ay mantakin mo ba namang ang isang mosque doon ay ni-renovate nila bilang public CR doon sa China. Base rin sa mga report ay sa harap mismo ng mga na-demolish na mosque ay nagsulputan ng iba't ibang mga tindahan ng alkohol at pati na rin sigarilyo na parehong bawal sa turo ng Islam. At higit sa lahat, may ilang mga report din na sa Xinjiang internment camps ay yung mga nakakulong na mga Muslim minority ay pwersahang pinapakain ng baboy na alam naman natin na isa sa pinakalabag na gawin base sa turo ng Islam. Kaya heto na tayo buddy sa video na ipinakita ko kanina. Ang videong ito buddy ay kuha sa bansang South Korea na para sa ating mga Pinoy ay bansa na maraming opa. Pero lingid sa kaalaman ng marami ay marami rin palang mga anti-Muslim dito sa bansa. Isang araw sa Daegu, South Korea ay may under construction na mosque sa gitna ng syudad. Doon ay ang mga lokal ay nabalitaan ng construction. Sa paligid ngayon ng itatayo sanang mosque ay maraming lokal ang naging tutol dito. Hindi naman nila pwersahang mapigilan ito dahil nakakuha sila ng kaukulang permit upang magpatayo ng mosque. Kaya bilang protesta na lamang ay sa harap mismo ng under construction na mosque at temporary prayer hall noong mga Muslim ay naglagay sila ng mga ulo ng baboy bilang protesta sa itatayong mosque. At ang ibang parte naman ng mismong baboy ay niluto na rin nila. Tila nagkaroon pa daw ng pork barbecue party sa harap mismo ng prayer hall at gagawing mosque. Pakinggan natin ang videong ito. So they actually organized a barbecue party right outside the mosque gate. The main aim of them is like to make us irritated. So they keep on doing these kind of acts like placing the pig heads, which they have been placed from the 27th October till now. They are still placed there. It's not just because of this action. They are continuously doing it by various methods and by various actions in the past 2 years. And like whenever we will be passing by, so they will call us terrorists. Hindi lang yan dahil ang mga tao doon ay kaliwat kanan din na naglalagay ng mga karatula na may sinasabing mababasa nyo sa inyong screen at mga flyers na sinasabing bababa daw ang value ng kanilang bahay dahil sa banta ng terorista doon sa lugar. Grabe talaga buddy ang mundo natin ngayon ano? Pero ikaw, bilang isang Muslim o Kristiyano ay ano ang reaksyon mo sa mga impormasyong ating pinag-usapan? Paki-comment naman ito sa baba kasi habang sinasaliksik ko ang paksang ito buddy ay kung bibisitahin mo ang comment section ng ilang mga video tungkol sa pagbura ng China
at ibang mga bansa sa Islam ay kung marami ang tumaas ang kilay ay marami rin ang mga taong pabor dito at sinasabing their country, their rules at kung ipagbabawal o ayaw nilang yakapin ng Islam ay po pwede silang umalis dito. Kaya gusto kong malaman ang inyong opinyon, halina't magtalastasan sa comment section. At muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.